Sa gitna ng mahinang ulan at sa ilalim ng malamlam na buwan, si Diego Santiago ay mabagal na naglalakad sa makitid na daan ng hasyenda. Ang kanyang leather duster ay humahampas sa hangin at ang malapad niyang sombrero ay bahagyang tinatakpan ng pagod niyang mga mata. Hawak niya ang isang lumang susi na nakuha niya noon pa, ang susi na may nakaukit na Sfectoa. Ito na ang pang-anim na pinto. Pagdating ni Diego sa likod ng mansyon, naroon ang isang lumang pasilyo na may 6 na pintong kahoy. Lahat ay bukas maliban sa ika-6. Walang kumikilos dito, walang pumapasok. Sabi ng mga taga-baryo, kahit sinong sumubok pumasok ay parang tinatapon pabalik ng isang di nakikitang anino. Pero hindi katulad nila si Diego, dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa pinto. Tila may malakas na hangin na humila pabalik sa kanya, sinusubukang pigilan ang kanyang paglapit, pero hindi siya umurong. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang kapit sa susi at itinuloy ang pagpasok nito sa susian. Habang ikinakalabit niya ang susi, may isang malamig na tinig na bumulong sa likuran niya. "Diego, umiwan ka!" Huminto ang kamay ni Diego, pero hindi dahil sa takot. Ito ay dahil may nakita siya sa refleksyon ng isang lumang bintana, isang batang nakatayo sa likod niya. Basang-basa, putikan, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, walang mukha. Pero hindi gumagalaw ang bata. Ang itsura nito ay parang isang babala, hindi isang pananakot. Mahinang bumulong si Diego sa sarili sa isang malamig na tinig, "Kung hindi ko bubuksan to, walang matatapos." At buong lakas niyang ipinilit ang susi. Karat! Bumukas ang pinto. Kasabay nito, bigla na lang naglaho ang bata na parabang bula. Sa loob, isang silid na kakaiba ang hangin. Parang humihinga, parang may tinatagong luma at mabigat na alaala. Sa gitna ng madilim na kwarto, may nakasabit na isang lumang ledger. Nakabukas na ito at may nakasulat. At sa ilalim ng isang mahabang listahan, may isang pangalan na bilog ang pagkakasulat, Santiago. Natigilan si Diego. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang sarili niyang apelyido sa isang lumang dokumento ng hasyenda. Pero ito ang unang pagkakataon na nakadugtong ito sa mga salitang "Nawawala, 1897. Habang binabasa ni Diego ang laman ng ledger, unti-unting nabuo ang isang larawan ng nakaraan sa kanyang isipan. Isang batang lalaki, may manipis na bigote sa kanyang murang edad at may marka sa pisngi, eksaktong pareho ng marka ni Diego. Takot! Umiiyak. Tumatakbo sa putikan ng hasyenda habang hinahabol ng mga gwardiya. At bago matapos ang alaala, isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw. Ibinaon ang bata sa putikan. Walang hinanap, walang nagangkin. Nanginginig ang kamay ni Diego, pero hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Mahina at nanginginig niyang sinabi, "May batang Santiago na nawala dito at itinago ng hasyenda." Habang nakapikit si Diego at hawak pa rin ang lumang ledger, biglang lumamig ng todo ang hangin. Ang mga lubid sa kisame ay nagsimulang gumalaw na mag-isa. At mula sa isang sulok ng kwarto, may unti-unting lumitaw, isang matangkad na lalaki, nakayuko ang ulo at nakatali ang mga kamay sa likod. Para siyang guwardiya, para siyang hukom, para siyang isang anino ng nakaraan. Ang boses nito ay parang kalawang na pumuputok habang nagsasalita. Hindi lahat ng Santiago ay dapat mabuhay. Sumandal si Diego, bahagyang iniangat ang kanyang sombrero at kitang-kita ang marka sa kanyang pisngi. Kumikislap ito sa liwanag ng kidlat. "Tama na, kung kailangan ko kayong harapin para malaman ang totoo, hahawakan ko mismo ang anino nyo." Biglang tumigil ang hangin. Ang anino ay umusad, parang hahatakin si Diego papasok sa dilim, ngunit itinapak ni Diego ang kanyang bota sa sahig. Matatag, hindi siya umatras. Boom! Biglang bumukas lahat ng bintana ng kwarto at mula sa labas, pumailan lang ang tinig ng mga batang nawawala. "Diego, huwag kang tumigil. Naaalala ka na namin. Ikaw ang bumabalik para sa amin." Hindi sumagot si Diego. Ngunit ang kanyang mga mata, pagod man, ay muling nagliyab sa layunin. Si Diego Santiago ay hindi lang isang bisita, hindi lang isang manlalakbay.
Siya ay anak ng isang lihim na sinikap purahin ng Hacienda San Telmo. Hinigpitan niya ang hawak sa ledger at dahan-dahang nagsara ang episode sa isang linya mula sa kanyang bibig. Kung binura ninyo ang Santiago noon, ako ang babalik para ibalik sila lahat.